Hi everyone, this is Pastor Jake Santino. Makakaranas pa ba ng pag-iyak ang mga tao pagdating sa langit? Yan ang tatalakay natin sa video ito. Meron ako nabasa sa Biblia, especially sa Book of Prophecy sa Revelation, na dalawang verse na nakasulat doon, and God shall wipe away all tears from their eyes. So naantig ang aking attention doon sa dalawang verses na yon. So aking napagtanto na ibig sabihin pagdating sa langit, meron pang pagtangis or meron pang pag-iyak. Ngayon tinignan ko yung ibig sabihin ng dalawang verses na yon. Meron pong dahilan kung bakit ang mga tao ay umiyak. So dalawang verses na yon sa Revelation chapter 7 verse 17, nakalagay po doon, "For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters, and God shall wipe away all tears from their eyes." So ang ibig sabihin po ng pag-iyak ng mga tao dito sa Revelation chapter 7 verse 17, ito po pala yung mga tao na galing sa Great Tribulation. Okay, ano ba ang Great Tribulation or dakilang kapighatian? Ang ibig sabihin po nito, ito po base sa prophecy, ito po yung Antikristo darating dito sa mundo at sasakupin niya ang buong mundo, at ang worst dyan, magkakaroon po dyan ng one world government. Talagang pag-iisahin niya ang gobyerno at siya lang ang mamumuno, at lahat ng mga tao ay bibilib sa kanya. Akala nila na yun na yung Messiah kasi dumating na, kasi nga matalino tong taong ito, magaling sa lahat. He will unite all the nations at lahat ng tao ay bibilib sa kanya. At magkakaroon din po ng one world religion na ang lahat ng tao ay sasamba sa kanya. So since ang karamihang tao ay napaniwala niya, pero Antikristo pala siya, maraming tao ang naniwala sa kanya. Pero marami din namang mga tao ang aayaw sa kanya, sapagkat alam ng mga tao yung propesiya sa Biblia na ang unang darating ay ang Antikristo at i-unite niya ang buong mundo. So yung mga tao na ayaw sa Antikristo, syempre paninindigan nila yung salita ng Diyos. Okay, hindi sila magpapasakop sa Antikristo. Kaya nga ang mangyayari dyan, ang Antikristo ay magpapatupad siya ng tatakan ng 666. Na ang ibig sabihin nun, kapag natatakan ka ng 666 sa Great Tribulation, talagang pagmamayari ka na ng Antikristo. Pero pag ayaw mong magpatatak, ibig sabihin, paninindigan mo ang salita ng Diyos, at talagang paninindigan mo yung good testimony na meron ka, dahil doon magagalit yung Antikristo, at ang gagawin niya, papatayin niya yung mga tao na yun na maninindigan sa salita ng Diyos, at iper-persecute niya. Ultimo, pagbili ng pagkain, may hirapan itong mga taong ito na nanindigan sa salita ng Diyos, kasi pag bibili ka ng pagkain, kailangan muna ng may tatak ka ng 666. Okay, kailangan muna ay susunod ka sa mga batas ng Antikristo na to. Kaya yung mga taong manindigan sa salita ng Diyos, talagang ipa-persecute sila ng Antikristo. Siyempre, ang mga taong ito ay talagang maninindigan sa salita ng Diyos. So dahil doon, talagang magagalit sa kanila ang Antikristo, ayaw nilang magpasakop sa Antikristo. So ano mangyari? Talagang dadanak ng dugo. Talagang maraming patayan dito. At yung mga tao na yun na nanindigan sa salita ng Diyos, talaga namang iiyak, talagang makakaranas ng matinding persecution, taggutom. Karamihan sa kanila ay pinagpapatay. At sa Revelation chapter 6, nakalagay dun sa panglimang seal, nung binuksan yun, base sa prophecy, nakita doon yung mga tao na galing sa Great Tribulation na pinagpapatay dahil sa salita ng Diyos, dahil sa paninindigan nila sa salita ng Diyos, at dahil sa kanilang testimony na meron sila. Of course, that is a good testimony dahil nanindigan sila sa salita ng Diyos. At sabi sa Revelation chapter 6 verse 10, sila nagsabi na, "Kailan mo kami ipaghihiganti, Panginoon?" Kasi gusto nilang maghiganti dahil sa persecution na kanilang naranasan. Imagine, that is a great persecution. Talagang grabing patayan doon, lalo na yung mga tao na ninindigan sa salita ng Diyos, pagpapatayin po yan. Kaya pagdating sa chapter 7, nung napunta na sa langit yung mga taong ito, talagang ramdam nila yung gusto nilang maghiganti dahil sa sobrang lupit na ginawa sa kanila ng Antikristo. Pero syempre, ayon sa Biblia, ang Diyos ang maghihiganti. Kaya pagdating dun sa chapter 7 verse 14,
sinabi doon na itong mga taong ito, kasi nakita ni John ito base sa vision. Sabi sa Revelation chapter 6 verse 14, "And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of great tribulation and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb." Sila ay mga tumanggap sa Panginoong Kristo. Okay, nanindigan sila sa salita ng Diyos. Kaya yung naranasan nilang tagutom dito sa mundo, dahil sa persecution, pagdating sa langit, hindi na sila magugutom. Sabi pa sa verse 16, "They shall hunger no more, neither thirst anymore." Hindi na sila mauuhaw. Kaya pagdating sa verse 17, "For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters, and God," ito na, "and God shall wipe away all tears from their eyes." Okay? So ito palang mga taong ito na nagkaroon ng iyakan, okay, dahil sa gusto nilang maghiganti doon sa dinanas nila sa mundong ito, which is the Great Tribulation, dahil yun ay pakana ng Antikristo. So gusto nilang maghiganti, iyak sila ng iyak, pero winipe out ng Diyos yung kanilang mga luha. Kaya pag binasa nyo po ang chapter 8 to 9 pataas, dito na maghihiganti ang Diyos para sa mga taong inapi ng Antikristo. Of course, hindi lang ito para sa kanila, para sa lahat ng mga anak ng Diyos ang paghihiganti. Tandaan natin ang paghihiganti ay laging sa Diyos. Pangalawang iyakan na nakita ko dito sa langit ay yung prophecy doon sa Revelation chapter 20 verse 11 to 15. Ito po yung tinatawag na the Great White Throne Judgment, which is i-judge po ng Diyos dito yung mga tao na hindi ligtas, yung mga tao na hindi nakita ang kanilang mga pangalan doon sa aklat ng buhay. Okay, yung judgment na ito, sabi ng Biblia, ito po yung impyerno ay pag-iisahin doon sa dagat-dagatang apoy. So talagang grabing sakit ang mararanasan nitong mga taong ito. Okay, kasi sila yung mga tao na nireject ang Diyos, sila yung mga taong hindi sumampalataya sa Panginoon. Kaya nga sa verse 15, sabi po doon, "And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." So ito po yung mga taong hindi sumampalataya, hindi tumanggap sa Panginoong Kristo. Of course, base sa Biblia, para ang iyong pangalan ay maisulat sa aklat ng buhay, or para maging ligtas ka, para ka mapunta sa langit, para maiwasan mo ang kapahamakan sa impyerno, kailangan ay tanggapin mo ang Panginoong Kristo sa iyong buong puso na iyong Panginoong Diyos at tagapagligtas, sumampalataya ka sa Kanya. Pero kung i-reject mo ang Panginoong Kristo, masasali ka po dito sa Great White Throne Judgment, which is nasa impyerno ka, at the same time, ililipat sa dagat-dagatang apoy. Okay? At ang pagturusan nila doon ay habang buhay. At yun po ay makikita ng mga taong ligtas. Remember, sa Luke chapter 16, naalala nyo ba yung rich man and Lazarus? Nung namatay si rich man and Lazarus, okay, nakita ng mayaman si Abraham, okay, pati si Lazarus. At yung mayamang ito ay humiling pa kay Abraham na baka naman pwedeng utusan si Lazarus na ilubog yung kanyang daliri sa tubig at patakan man lang ang kanyang bibig. Until today and forever, dumaranas po yung mayaman na yon sa init sa impyerno. Kaya yung judgment po ng Panginoon na yun para sa mga taong hindi nakita ang kanilang mga pangalan doon sa aklat ng buhay, talagang masasaksihan po natin yung Great White Throne Judgment. Kaya doon iiyak ang mga tao, especially kung ang mga mahal mo sa buhay ay hindi paligtas, wala yung kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Balang araw makikita po natin sila na sila ay lilipat sa dagat-dagatang apoy. At sabi doon ng Biblia, merong uod na hindi namamatay, merong apoy na hindi namamatay. Talagang grabe yung mararanasin nilang hirap. Okay, at yun yung lugar ng kadiliman. Okay, kaya nakakatakot, nakakalungkot. So dahil masasaksihan natin yung ganung pangyayari sa mga taong hindi ligtas, sa mga taong nag-reject sa Panginoong Kristo, talagang iiyak tayo. Merong pagtangis na mangyayari, especially kung yung asawa mo, kung yung anak mo ay hindi ligtas, mararanasan nila yun. At wala na tayong magagawa doon. Hindi natin pwedeng i-request sa Panginoon na, "Lord, pwede bang kunin ko dito yung aking mahal sa buhay? Lord, pwede ko ba silang iligtas sa impyerno?" Hindi na po mangyayari yun, mga kapatid. Kaya ang pinakamalaking tsansa natin para yung ating mga mahal sa buhay ay maligtas mula sa kapahamakan sa impyerno,
ngayon na ang tsansa nila habang nandito pa sila sa lupa. Kaya i-reach out natin sila ng salita ng Diyos. Talagang sikapin natin na sila ay maturuan ng katiyakan ng kaligtasan upang ang kanilang mga pangalan ay may sulat sa aklat ng buhay at hindi na nila maranasan ang judgment na ito. Kaya mga kapatid, base sa prophecy, kapag makita natin yung judgment na yun, talagang maraming luluha sapagkat maraming tao ang itatapon sa lawa ng apoy. At kapag nakita natin yung mga mahal natin dun sa buhay, ay talagang iiyak tayo. Pero sa kabila nun mga kapatid, after the great white throne judgment, sabi ng Biblia sa chapter 21 ng Book of Revelation, iwa-wipe out ng Diyos ang ating mga luha. Okay? Since nasa langit na tayo, kasama na natin ang Diyos. So yun po yung mga nakita kong verses, dalawang verses na nagpapakita na merong pag-iyak sa langit. Una, yung mga taong galing sa Great Tribulation, iwa-wipe out ng Diyos yung kanilang mga luha. At pangalawa, yung masaksihan natin yung Great White Throne Judgment na kung saan yung mga unsaved, yung mga taong hindi ligtas, ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Pero tandaan nyo napakasarap na nasa langit tayo at kasama pa natin yung ating mga mahal sa buhay. Okay? Kaya maraming salamat po. Kung meron po kayong tanong about sa ating lesson, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section. Pwede po kayong mag-suggest ng mga videos para yun po ang ating gagawing content. Just share, like, and subscribe and click the notification bell para ma-update kayo ng mga videos. Kaya maraming salamat po and have a great day.